lang baha ang dapat bantayan, kundi pati na rin po ang mga sakit na maaaring makuha mula sa kontaminadong tubig at paglusong sa maruming baha. Ito po, pag-uusapan natin mga kapatid ang mga kinatatakutan nating waterborne diseases at kung paano ba ito maiiwasan. Kasama po ang ating resident morning doctor, Doc Richard. Good morning! Good morning, Mommy Dims, and good morning din po mga kapatid. Para po ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang waterborne diseases, makakasama natin ngayong umaga ang gastroenterologist na si Dr. Virgil Lo. Good morning, Doc. Good morning, Doc Richard. Doc, salamat sa pagpunta kahit maulad sa labas, ha? Doc Virgil, anong mga dinaanan mong baha today? Ano naman, yung pag-alis ko, mahina pa yun. Mahina pa. Okay, Doc, maraming salamat for your time. I know na marami sa mga kapatid natin ngayon ang siservisyohan natin because marami talagang natatakot sa mga waterborne diseases. At yung hindi pa natatakot, ito na ang panahon, no, para ma-inform natin sa kanila kung ano ba yung mga dapat nating iwasan. Siguro isa-isahan na natin, Doc, ano po ba ang waterborne diseases at paano ito nakakaapekto sa tiyan o bituka ng tao? Generally speaking, ang waterborne diseases ay mga sakit na nakukuha sa pagkonsumo ng mga contaminated food or water, no? So, voluntary or involuntary, no, Yes. Doc? Oo, pwedeng itong kontaminado ng bacteria, virus, or parasites. So I agree with you, Doc. Kaya naman, ang mga madalas na, ito ay yung mga madalas na improper food hygiene at saka may mga exposure din yan, Mommy Dims, sa maruming tubig. Ito talaga yung mga sanhi ng waterborne diseases. Ito naman, Doc, ang tanong ng ating mga viewers, ano nga ba, Doc, yung mga uri ng sakit na pwedeng makuha mula sa maruming tubig at saka pagkain? Yes, so tatlo yung uri na nakukuha. Una yung mga bacterial infection, gaya ng cholera, salmonella, tapos yung kinakatakutan ngayon yung leptospirosis, no? Tapos yung year-round naman, yung mga viral tulad ng hepatitis A, tsaka norovirus, yun yung cause ng infectious diarrhea or acute gastroenteritis. Tapos pati na rin yung parasitic infection na amoebiasis. Amoebiasis. Dok, ano-ano ba talaga yung mga sintomas, senyales na ang isang tao ay merong waterborne disease? Ang pinaka-common symptom ay diarrhea or pagtatae. No? Usually more than 3 times a day, pwedeng semi-formed or liquid yung stools. Tapos pwede rin sumakit yung tiyan, pagsusuka, fever, tsaka muscle pains. Oo, kaya kailangan tignan natin kung meron tayo nito, Mommy Dims, no? Tsaka mga kapatid, kapag nakakaramdam na po tayo ng mga sintomas, mainam na kumonsulta na po tayo agad sa ating doktor. Eto, Doc, para sa ating mga kapatid, paano raw ba ginagamot yung mga waterborne diseases? Meron ba tayong first aid na pwedeng gawin dito? Ang primary gamot ay hydration pa rin. So tubig? Yes, tubig, yun yung pinaka-importante. Simple lang pero yun yung pinaka-importante. Kailangan uminom kada dumi, inom ng tubig para hindi ma-dehydrate. Kasi yung mga komplikasyon, nagsa-start kapag na-dehydrate na yung tao. Does it also flush kasi, Doc? Kumbaga parang it flushes out the toxins, the bacteria. Yes, lalo na kung mga viral infections na pa-flush out yan. So, kailangan uminom ng at least 3 to 4 liters per day. Naku, Doc, alam mo, pag sinasabi mo yan, parang ang dali-dali, di ba? Pero kasi ang hirap. Siguro ang tip natin sa ating mga kapatid na nanonood kung kailangan ng 3 to 4 liters, di ba? Meron ngayon, Doc, yung mga tumbler na may nakasulat na. Oo, Mommy kung Dims. minsan nga oras pa pero kung ilan talaga para mag-gauge mo kung ilan ang nainom mo. Pero, Doc, paano ba makakaiwas sa waterborne diseases? Lalong-lalo na ngayon, tag-ulan, lagana pang baha, everywhere you go. And some of us, yung mga kapatid nating iba, ay nasa loob na ng kanilang mga tahanan. Yes, prevention is better than cure pa rin. No? So, ang pinaka-importante first and foremost is proper hand hygiene. So, bago kumain, ugaliing maghugas ng kamay. Yes. Okay. At the same time, siguraduhin malinis na yung pagkakainan. No? So, pag nahulog na yung pagkain, huwag na kainin. Oo, hindi uso, Doc, yung parang 5 seconds. wala pang 5 seconds, pwede pa. Oo. Tapos, pag matagal nang nakatenga sa table, ugaling i-cover para hindi dumapo yung mga insects. Tapos pag mga fruits and vegetable, hugasan muna bago kainin, no?
Doc, maraming salamat. Ang dami pa sana namin mga katanungan, pero alam ko na limited ang time natin. But thank you for your time, Doc, for today, kasi alam naman natin na hanggang ngayon, at parang ine-expect pa natin dahil sinabi ni Tito Alvin Pura kanina na medyo matagal pa itong pagbabagyon, may mga sunod-sunod pa. So thank you for coming, for making all of us, all of our kapatids aware ng waterborne diseases. Doc Virgil, any social media accounts sa Ancam Clinic pwedeng matagpuan? Yes, may Facebook page po ako, Pinoy Gastro. Pwede nyo po i-follow yon. Tapos, for hospital or clinic sa Chinese General Hospital po ako. Amazing. Maraming salamat, Dr. Virgil Law, and of course, our very own Doc Richard Galiaga. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.